إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والنذر والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, paramihin natin ang ating pasasalamat sa dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala dahil patuloy pa rin niya tayong binibiyayaan sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang sa Kanya bilang mga alipin. Kung atin lang bibilangin ang mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula nang tayo ay nasa loob ng ating tiyan ng mga magulang natin hanggang sa kasalukuyan, ay masasabi natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka mahabagin at maawain sa kanyang mga nilikha. Kahit na sila ay nagkukulang sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, ay patuloy niya pa rin tayong binibiyayaan at binibigyan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa Quran, sabi niya, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Sabi ng Allah, at ipinagkaloob sa inyo ang lahat ng inyong mga kahilingan. At kahit bilangin pa ninyo, sabi ng Allah, ang lahat ng mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa inyo ay hindi kayo magkakaroon ng kakayahan na mabilang ang mga ito. Sabi pa ni Allah, ma bikum min ni'matin famin Allah. At kung anuman ang tinataglay niyong biyaya at patnubay na tinataglay o kaya kalusugan ng pangangatawan at saganang kabuhayan, ang mga ito ay sa Allah lamang nagmula na bubuntangi dahil siya ang nagbiyaya sa inyo. At ang pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay sino man ang ginabayan niya sa kanyang din o sa kanyang relihiyon at naisabuhay niya ang turo ng kanyang relihiyon. Yan ang pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na magabayan ka sa kanyang landas. Bakit yan ang pinakamalaking biyaya, mga magulang at kapatid? Sapagkat ang mga taong ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinipili lang niya ito sa kanyang mga alipin at hindi lahat ng mga tao ay nagagabayan sa kanyang landas. At kung titingnan natin ang mga nakararami sa mga tao ngayon, ay masasabi mo iilan lang ang mga tao nasa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan ang pinakamalaking biyaya ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga alipin na kung sino man ang kanyang gabayan sa kanyang landas. Sabi pa ng Allah, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Ang mga taong magsisipasok sa paraiso ay ganito ang kanilang sasabihin, Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang na siyang pumatnubay sa amin patungo rito at kailanman kami ay hindi mapapatnubayan kung kami ay hindi pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Isa sa katangian mga magulang at kapatid ng tunay na Muslim o yung tunay na mananampalataya ay laging nagpapasalamat sa kanyang tagapaglikha sa lahat ng mga biyaya o sa anumang kalagayang mayroon siya. Ang ating tinatamasa kagaya ng maayos o marangyang pamumuhay, magandang kalusugan, ay dapat suklian natin yan ng pasasalamat sa tagapaglikha na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Sabi nga ng mga ulama, bisyukri tadumun ni'am. Sabi ng mga ulama, sa pamamagitan ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napapanatili niya ang mga biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, sa panahon ni Musa a.s., may nagtanong si Musa a.s. sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, kaifa ashkuruka? Faqala Allah, udhkurni fala tansani, fa idza dzakartani faqad syakartani, wa idza nasitani faqad kafartani. Sabi ni Musa a.s. sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagtanong, sabi niya, O Rab, o Panginoon, paano kita mapapasalamatan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, alalahanin mo ako at huwag mo akong kakalimutan. Dahil kapag inaalala mo ako, sabi ng Allah, tunay na napasalamatan mo ako. At kapag ako ay kinalimutan mo, tunay, sabi ng Allah, na hindi mo ako napasalamatan. Isa mga magulang at kapatid, sa maintindihan natin sa hadith na ito ay ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasagawa mo sa kanyang mga kautusan ay kabilang yun sa pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng ating mahal na propeta, mathalul ladhi yadhkuru rabba wal ladhi la yadhkuru rabba kal hayy wal mayt. Sabi ng mahal na propeta, ang halintulad ng taong naalala niya ang kanyang tagapaglikha o ang kanyang Panginoon, at ang taong hindi niya naalala ang kanyang tagapaglikha ay katulad ng buhay at patay. Yan ang inihalintulad ng mahal na propeta doon sa mga taong naaalala nila yung kanilang tagapaglikha at yung mga taong hindi nila naalala ang kanilang tagapaglikha. Katulad sila, sabi ng mahal na propeta, ng buhay at patay. Yung mga taong lagi nilang inaalala ang kanilang tagapaglikha ay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay buhay. Mayroong binanggit ng mga ulama na mga paraan na makakatulong ito upang makapagpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga ito? Una, at-ta'amul fi ni'amillah wa istihdaruha fi kulli lahdatin wa hin wa adamu ghaflati anha. Una, sabi ng mga ulama na makakatulong para tayo ay makapagpasalamat sa Allah, ang pag-alaala sa mga biyaya sa iyo ni Allah ay makakatulong upang ikaw ay makapagpasalamat sa Kanya. Kagaya ng halimbawa ng mga biyaya niya, mayroon kang maayos na tahanan. Magpasalamat ka sa Allah dahil ikaw ay may tahanan na natutulugan. Mayroon kang nasisilungan kapag oras ng tagulan at yung ibang tao ay walang tahanan. Binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malusog na pangangatawan. Magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang iba sa iyo ay nagdurusa sa kanyang karamdaman. Kung ikaw ay nasa kaluwagan ng pamumuhay, pasalamatan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay nasa mahirap na pamumuhay. Sabi nga ni Allah, Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum, hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Sabi ni Allah, o sangkatauhan, o kayong mga tao, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Mayroon pa bang ibang tagapaglikha bukod sa Allah na nagbibigay panustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa yan sa mga paraan para nakakapagpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating tagapaglikha na kung saan alalahanin natin yung kanyang mga biyaya. Sabi nga ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yawmin faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Sabi ng mahal na propeta, sino man ang abutan sa inyo ng umaga na siya ay mapayapa sa kanyang tahanan, ibig sabihin wala siyang iniisip na problema o kaaway na maaaring makapinsala sa kanya,
Pangalawa, maayos na kalusugan kung saan wala siyang iniindang karamdaman, wala siyang sakit na dinadamdam. At pangatlo, mayroon siyang pagkain sa loob ng maghapon. Sabi ng mahal na propeta, parang nakamit na niya ang lahat ng palamuti sa mundong ito. Ibig sabihin, ang tatlong biyaya na itong mga magulang at kapatid ay kabilang sa mga malalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kalipin. Una, yung maayos, mapayapang pamumuhay sa loob ng bahay, kung saan wala kang problema sa loob ng iyong bahay, wala kang kapitbahay na nakakapinsala sa iyo. Pangalawa, yung maayos at malusog na pangangatawan, kung saan wala kang iniindang karamdaman. At pangatlo, na kung saan kumpleto yung pagkain mo sa loob ng maghapon. Sabi ng mahal na propeta, parang nakumpleto na sa iyo yung lahat ng biyaya sa mundong ito. Kung ikaw ay mayroong tinataglay na ganyang kalagayan, ay may magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kabilang yan sa mga malalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na nabanggit ng mga ulama na nakakatulong sa alipin upang makapagpasalamat siya sa Allah, an yandura kullu wahidin minna illa man huwa asfala minhu. Pangalawang paraan ay tingnan natin ang nasa ibabaan natin sa antas ng pamumuhay at huwag nating tingnan ang nasa mas mataas ng antas ng pamumuhay. Anong ibig sabihin yan, mga magulang at kapatid? Dahil ang tao, ang tinitingnan niya yung nasa mas mataas sa kanyang antas o mas mataas sa kanyang sarili o kalagayan, ay nakakalimutan niya ang mga biyaya sa kanya ni Allah, o kaya ay hindi siya nakukontento kung ano man ang meron siya dahil ang tinitingnan niya yung mas mataas sa kanya ng antas. Kaya ang resulta nito ay hindi siya makakapagpasalamat kung ano ang meron siya. Hindi siya nakukontento kung ano ang meron siya dahil ang tinitingnan niya ay yung taong mas mataas sa kanyang antas. Ikinukumpara niya yung kanyang sarili na nagiging resulta na hindi niya napapansin yung mga biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mahal na propeta ay nagsabi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Sabi ng mahal na propeta, tingnan ninyo ang nasa ibaba ninyo at huwag niyong tingnan ang nasa itaas ninyo. Sabi ng mahal na propeta, tingnan niyo yung nasa ibaba niyo sa antas ng pamumuhay at huwag niyong tingnan yung nasa itaas ninyo. Dahil kapag tinitingnan mo yung nasa itaas sa'yo, ay nawawala, nakakalimutan mo yung mga biyaya sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagiging sani ng hasad o yung inggit sa kapwa mo o sa kapatid mo. Pangatlo na nabanggit ng mga ulama na nakakatulong sa alipin upang makapagpasalamat sa kanyang tagapaglikha, an ya'lam al-insan anna Allah ta'ala yas'aluhu yawm al-qiyamah an syukri hadhihi ni'am. Dapat malaman at maunawaan ng tao na ang lahat ng biyaya na ibinigay sa iyo ni Allah ay itatanong niya sa iyo ito sa kabilang buhay kung paano mo ginamit ito. Lahat ng biyaya na ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay itatanong niya ito sa kabilang buhay. Kaya dapat natin pahalagahan at gamitin natin sa ikalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Allah, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Pagkatapos sabi ng Allah, katiyakang tatanungin kayo sa araw ng muling pagkabuhay sa lahat ng uri ng mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo. Kaya't ang mga biyayang ito, mga magulang at kapatid, ay gamitin natin upang lalo tayong mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin na magamit sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga bagay na iyan na ibinigay sa atin, ay pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi palagi o hindi mananatili sa iyan. At sa oras na bawiin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaaring hindi na makabalik sa atin yan. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa na'udzu bika min kufri ni'matik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiban li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
ad'a ila ridwani al-hadi ila ihsanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito na binanggit ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sabi niya, asyukru yakunu bil qalb khuduwan wa istikanatan wa bil lisani thana'an wa i'tirafan wa bil jawarihi ta'atan wa inqiyadan. Sabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang kumpletong pasasalamat ay sa pamamagitan ng puso, dila at ang iba't ibang uri ng katawan o iba't ibang parte ng katawan. Ano ang ibig sabihin ni Ibn al-Qayyim sa salita niya ito? Una, ang pasasalamat, sabi niya, sa Allah sa pamamagitan ng puso ay kailangan ng isang mu'min ay nararamdaman niya ang halaga ng mga biyaya sa kanya ng Allah at inilalagay niya ito sa isip at puso niya at pinapahalagahan niya ito. Lahat ng mga iyon ay pinapahalagahan niya at isinasa puso niya na ito ay lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala nagmula. At pangalawa, ang pasasalamat sa pamamagitan ng dila, na kung saan hindi dapat napuputol o nakakalimutan magsabi ng isang alipin ng alhamdulillah, kung saan dapat sinasanay mo yung sarili mo na lahat ng mga biyaya na nakakamtan mo ay magpasalamat ka o magsabi ka ng alhamdulillah. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Pangatlo at panghuli, wa amma syukrul jawarih fa huwa an yusakhkhira jawarihahu fi ta'atillah wa yujannibaha irtikaba ma nahallahu anhu min al-ma'asi wal 'atham. At ang kanyang mga bahagi ng katawan, sabi ni Imam Ibn al-Qayyim, ay ginagamit niya sa lahat ng kabutihan at kagustuhan at mga utos ng kanyang tagapaglikha, kung saan hindi niya ginagamit ito sa mga pagsuway sa kanyang tagapaglikha. Binigyan kanya Allah ng subhanahu wa ta'ala ng kumpletong kamay, nakakakita ka at nakakarinig ka, gamitin mo lahat ito sa kagustuhan o sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pamamagitan ng mga iyan ay nakukumpletong napasalamatan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao laging nagpapasalamat sa Kanya, la in syakartum la azidannakum. Kapag kayo ay nagpasalamat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang mga biyaya, katiyakan na daragdagan pa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad.